Talagang wild pa rin, yan, ano. Kawawa naman. Kawawa yung baby, dami niyang gano'n dito, sa mukha. Ay, nalungkot ako. Nakakaloka, lalo 1-year-old siya, di ba? Parang hindi pa niya alam kung paano gagawin niya doon. Hindi, tsaka siguro na siya traumatized for life sa mga Basta unggoy. pag may bata, mahirap talagang malingat. Hindi, saka lalo na yung bata, yung mga ganyang age, yan yung kalikutan. Yan yung nag-explore sila eh. Nakakita ka pa ng gumagalaw na unggoy, talagang nalalapitan. Nabanggit ko sa report na yung handa silang ipaalaga. Pero hindi nabanggit yung liability nito. Di ba? Alaga mo yun. Kaya alam mo yung mga ganun, dapat talaga hindi na lang ginagawang Pet. as much as Kaya nasa wild Kasi dapat talagang yan eh. dapat nasa wild sila yung nakakapag-explore din. Kaya rin sila nagiging aggressive eh. Kasi nakaka-curtail yung freedom nila. Kanilang hindi sila sana nakatali. Yes. Okay. Patay ang isang hinihinalang hold-upper matapos makipambuno sa gwardya ng internet casino na tinangka umano niya ang pagnakawan sa Pasig City. Patay din ang isang empleyado doon matapos mabaril ang suspect. Yan ang ronda report ni Jay Sabale. Jay? June, patay nga ang isang hinihinalang hold-upper matapos itong makipagbunuan sa gwardya ng isang internet cafe na kanyang sinubukang hold-upin. Pasado or mag-aalas 2 sa madaling araw kanina nang pasukin ng hindi pa nakikilalang sospek ang naturang establishmento sa panulukan ng Meralco Avenue at Julia Vargas Avenue. Pagpasok nito, agad daw itong bumunot ng kalibre 38 at nagpapatok sa pulagad sa tiyan ng gaming assistant na si Jamila Yunon. Napagbunuan naman ang security guard na si Freddy umipig sa sospek at nabaril niya ito. Agad tinakbo sa The Medical City si Yunon na ngayoy dineklarang patay na nga alas 4:30 ng umaga kanina. Ito ay ayon sa Pasig Police. Sa mga oras na ito ay naalam pa ang pinagkakakilanlan ng hold-upper. Ayon naman sa ilang saksi, may isang sasakyan daw sa labas ng establishmentong mabilis na kumaripas ng takbo nang magsimula ang putukan. Pinapanaywalaan ang sasakyan ang getaway vehicle ng suspect. June? Maraming salamat, Jay Sabale. Patay ang nagkaalitang sidewalk vendor at isang tauhan ng Antipolo Public Order and Safety Department sa naganap na shootout kahapon sa Olivares Compound, Antipolo City. Damay din at kritikal sa ospital ang isang police aide at tinamaan ng bala sa kanang mata. Nagsimula raw ang gulo ng sitahin ng POSD ang vendor na si Serad Makaayong dahil illegal daw ang pwesto nito. Nang makalampas daw ang grupo, binalikan pa ni Officer Marcelo Gamboa si Makaayong. Pero sa halip na magkaayos, pinaputukan ng vendor si Gamboa. Apat na tama ng bala sa ulo ang tinamo ni Gamboa na agad nitong ikinamatay. Siyempre namang may dumaang mobil ng Antipolo Police at nagkakabulan. Pero sa halip na sumukop, nakipagpalitan pa ng putok ang vendor na siya namang ikinamatay nito. Patuloy ang investigasyon ng Antipolo Police sa insidente niya. Isang AUV at trailer ang nagkabanggaan sa southbound lane ng EDSA Ayala. Sugatan ng driver ng AUV. Yan ang ronda report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria? Yes, June, wasak na ang bumper ng isang AUV ng abutan ng GMA News pasado alas 3 ng madaling araw sa EDSA Ayala southbound. Kwento ng driver ng AUV, pinangga daw siya ng dolly trailer truck na may kargang mahabang mga poste matapos itong pumasok sa kanyang lane. Pero depensa ng isa sa mga driver ng dolly, imposibleng sila ang bumangga dahil ang driver ng AUV ang nakabuntot sa kanila. Mabilis daw kasi ang takbo ng AUV. Ayon naman sa Administrative Traffic Constable ng MMDA, posibleng lasing daw ang driver ng AUV. Nang tinanong daw kasi ang driver kung saan ito galing, sinabi raw nito na mula siya sa Baclaran, gayong nasa southbound lane siya ng EDSA. Nang hinatak nga ng MMDA tow truck yung sirang sasakyan, parente pa rin itong nakaupo sa loob ng AUV. Ayaw din itong magpagamot sa rescue team. Makikipag-usap na lamang daw siya kaugnay sa gastos ng nasirang sasakyan at pansamantalang nagdulot naman ng traffic ng mabigat na daloy ng trapiko ang nangyaring aksidente. At yan munang ronda report mula sa Makati. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. At balita naman tayo mula sa ibang bansa. Sa naganap na lindol sa Italy, isang babae ang maswerteng nakaligtas matapos matabunan ng guho ng mahigit 10 oras. Ayon po sa ulat, narinig daw ng mga rescuer ang sigaw ng babae, kaya naman agad nilang tinanggal ng mano-mano ang mga bato at sementong tumabon sa biktima. Mula sa guho ay nailigtas sila ang 65 taong gulang na babae. Agad siyang dinala sa ospital upang ipagamot. Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang biktima ng magnitude 5.8 na lindol na tumama roon nitong Martes. Alright, good morning mga kabut sa mga balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng net. Aming hatid ni Gwendolyn Rue dito sa ating Web Hear It!
Alright, buwan naman ang web hirit natin mula sa GMA News Online. Ekonomiya ng Pilipinas, lumago ng 6.4% sa first quarter o unang bahagi ng 2012. Dahil daw yan sa maganda performance ng exports at service sector ng ating bansa. Ayon kay Acting NEDA Director General Arsenio Balisacan, mas malaki raw ang inilago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia. At dahil sa paglago ng ating ekonomiya, nabigyan daw ng trabaho ang dagdag na 1.1 million nating mga kababayan. Wow! Sana tuloy-tuloy yung paglago para mas marami pa rin magkaroon ng trabaho. Ang saya naman yan. Next web hirit natin mula sa Yahoo OMG, Chinese actress na si Zhang Ziyi na sumikat sa mga pelikulang Memoirs of a Geisha at Crouching Tiger, Hidden Dragon na sangkot sa prostitusyon. Ayon po sa report, hindi raw pinapayagan si Zhang Ziyi na makalabas ng China kung saan ginagawa ngayon ang shooting ng current young project na The Grandmasters. Ito ay matapos pumutok ang isyong binayaran siya upang makipagtalik sa isang mataas na opisyal sa Chinese Communist Party na si Bo Xilai. Pumayag raw si Zhang Ziyi na makipagtalik kay Bo sa halagang 10 million yuan o mahigit 68 million pesos. At hindi lang daw yan, kumita rin daw si Zhang Ziyi ng halos 700 million yuan o halos 5 billion pesos mula 2004 to 2007 sa pamamagitan sa pakikipagtalik sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na ipinakilala sa kanya. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang panig ng aktres kaugnay ng isyong ito. Nalulungkot naman ako sa balitang ito. Parang hindi ako makapaniwala. Gawin magsalita ka. Ay, parang hindi ko alam. Wala naman proof. Hindi ko alam kung may ano sila. Sana magsalita siya para malaman natin kung ano ba yung Totoong story. Oo, kung ano ba yung totoo. Zhang Ziyi. Sana naiintindihan niya ako. O ngayon, last web hirit mula naman sa Yahoo She. Tight jeans may jeopardize our health. Babala ng mga doktor sa Amerika ang pagsusuot ng masisikip na pantalon o skinny jeans posibleng maging sanhi ng nerve damage. Ayon pa sa mga doktor, maaaring makakaramdam ng tingling at numbness sa hita ay sintomas ng sakit na tinatawag na meralgia paresthesia. Ang numbness o pamamanhi ay senyales daw na ang bahagi ng katawan ay hindi Nadadaluyan. Nadadaluyan? Ay, wow. Ng sapat na dugo. Wow. Hindi raw maka-flow sa sikip ng pants. Dangerous yung pala dugo mag-follow natin. ng fashion. Nakakatakot naman yan. Ano ba Ng yan? skinny jeans. Wag daw siguro yung super tight jeans kasi nauso yun, di ba? Parang skinny jeans. Parang yun mga lalaki din nagsusuot ng skinny jeans. So medyo iwas-iwasan pala natin. Dapat eksakto pa rin yung pants natin. At yan po ang latest web news ngayon. And remember, i-follow niyo po kami sa aming official Twitter account, www.twitter.com/unanghirit at i-add po ang hashtag na Unang Hirit sa inyong tweets. I-click din po ang like sa aming official Facebook fan page, www.facebook.com/unanghirit. Samantala, narito naman ang ating may init na showbiz chika ngayong Friday morning. Nagkagulo ang fans ng teen sensation na si Justin Bieber sa labas ng kanyang concert venue sa Norway. Aabot sa halos 50 teenager ang nasugatan sa sikat na opera house sa Oslo kung saan nag-concert si Bieber. Bahagi ito ng kanyang Around the World TV special. Pero dahil dinumog ito ng libo-libong fans, umabot sa puntong hindi na makontrol ng mga pulis ang mga nagpunta roon. Nang ipinagbigay alam na kay Justin ang nangyari, agad siyang umapela sa kanyang fans sa pamamagitan ng Twitter na makinig sa instructions ng mga pulis. Samantala, mamayang gabi na ang concert ng international singer na sila Edwin McCain at Taylor Dayne. Dumating na sila sa Manila kahapon ang dalawang singer mula sa kanilang sold-out concert sa Cebu. Wow, Cebu! Ang kapuso singer at R&B prince na si JR na magsisilbing guest na kanilang pagtatanggal mamaya ang sumalubong sa kanila. First time ng singer ng I'll Be at Couldn't Ask for More singer na si McCain sa bansa. 10 years naman ang lumipas mula ng huling bumisita si Taylor at kilala ng mga awiting na Love Will Lead You Back at I'll Always Love You. Tuloy kanyang-kanyang share at kanilang experience ang dalawa. Pagtatanggal. Ay, I noticed we got here much quicker. There wasn't as much traffic.
Last time I was here, I couldn't get over the traffic. I have big plans to be here a lot. This is a beautiful place. I wish I was going to be here longer. What made it beautiful? What made it beautiful? Well, the people, first of all, everyone's been incredibly nice. Just really enjoyed meeting everyone, and, you know, everybody's friendly. Ako, thank you, Gwen at Luwan. Ako, talagang umaga buhay na buhay tayo, di ba? Dalawang tulog na lamang, back to school na mga estudyante at kasabay nito ay tag-ulan na rin, kaya importante maging rainproof ang mga eskwelahan ng mga bata. Bilang bahagi ng serbisyong totoo ng unang hirit, makikiisa tayo sa pagbibrigada eskwela sa Lupang Pangako Elementary School sa Payatas, Quezon City. Nandun ngayon sina May at Tony Pet. Hihirit na sila mamaya. At syempre, bukod po sa back to school, may isang special din tayong sineselebrate ngayong Fun Friday. Walang iba kung syempre kundi ang birthday ng ating kabarkadang si Rhea Santos. Rhea! Happy birthday, Mami! Abangan niyo po ni Season. Thank you, Rhea. Abangan niyo po ang aming surpresa para sa ating birthday girl. Mamaya si Rhea Santos. Happy birthday to me. Maraming salamat po. Kaya para sa maasahang pagbabalita at masasayang morning ginig, tambay lang kayo dito sa Unang Hirit! Quaker presents the blockbuster event of the year. Win the Wheels, now featuring more Quaker. Text for a chance to win one of 6 cars. Win the Wheels, now in stores near you. I always go for high quality, like Darlington. Walang imolmol sa loob na sako. May license pa ng Cotton USA. Exped socks po, sir. Oo, subok sa galing Exped dahil gawa sa charcoal fiber. Kaya ang paa, walang amoy. Parehong mahusay kasi